Hello everyone, this is your Piglet from Piglet & Co Vlogs, and today share ko sa inyo ang mga paborito kong Indian street food tuwing nasa India ako. And yung mga street food na yun ay veg, so wala silang halong chemical. Walang halong kahit anong may buhay. Galing sa may buhay dahil veg lang siya. Gulay lang. So, yun nga, nung mga time na to is medyo brown out sa amin and nakakatakot mag-elevator. Actually, pwede naman ako magdanan pero pag pataas kasi nakakapagod yun. And sa India, nagsa-start sila sa second floor as the first floor. So, totoo, fifth floor talaga yung room ko that time. So, ayan, ang kunafa or katayfi or ano man ang tawag nila dyan. So, sa loob niyan, meron niyang cheese. Tapos, para siyang piniprito sa asukal na may butter, na may tubig, ganun. Para ma-fry siya. Then, nalagyan na siya ng chocolate at saka ng pistachio. Siguro nasa 250 lang siya dun sa may India. Tapos, dito sa Pilipinas, parang nasa 180 yata, 170 pesos siya per isang ganyan. Pero, sulit na sulit yan. Promise, masarap. Pero, as a diabetic, hindi ko siya ulit-ulitin. Parang kakainin ko siya ng may kasama. Hindi ko siya kakainin mag-isa. Promise, masarap yan and sulit talaga. 'Di ba? Nakikita niyo naman. Next is, ang pinaka-paborito ko sa lahat, ang chole bhature. So, chole bhature is made of chickpeas, which is, you call that chole, na may mga masala-masala. Then, yung piniprito na yan is para siyang feta bread. Pero imbis na initin lang, yung parang piniprito siya ng mantika. Yan, piniprito siya ng may mantika. And huwag kayong mag-alala sa mantika. Yung mantikang yan, malinis yan. Mukha lang marumi. Pero may mga mantika sa India na tawag natin yung mustard oil na hindi pa nagagamit pero maitim na. Ganun yun. So, huwag kayong mandiri dyan. Tsaka sobrang linis niyan, promise. Pwede nga ako mag-swimming. Char. And yung chole bhature is 45 rupees. Magkano? Hindi, yan. Yun ay 60 rupees. In peso, siya ay parang 45 pesos. Ganun. Pero sulit na yan. Kasi, ang dami ng chole. Tapos, 2 peraso yung, yung bhature. Yung bhature is yung bread niya. And, syempre, diba, mabubusog. As in, promise, kapag kinakain ko yun, parang pagkain ko na siya the whole day. Hindi na ako makakain. Kasi, busog na ako nun. Next is yan, ang dahi puri. So, this is dahi puri. Iba siya sa pani puri. So, pani puri is made of water and dahi puri is made of yogurt. Pero mga kapatid, hindi ako sure kung tama ba na dahi puri ang tawag yan. Feeling ko kasi inimbento ko lang na dahi puri siya kasi made of yogurt siya. So, yan, dahi puri or pani puri is made of crackers, tapos may patatas. Yung patatas hindi smash, cube siya. Then, lalagyan mo siya ng mga sauce like sweet spicy sauce. And then, kung dahi puri, lalagyan mo ng yogurt. Kung pani puri, lalagyan mo ng tubig. Tapos, ano pa ba? Alam nyo ba yung Mamma Mia na chichirya dati? Ganon. Lalagyan din siya ng ganyan dyan. Tapos meron pa siyang green chutney na para siyang dahon-dahon na in-smash naman siya, dinurog-durog, piniga-piga, nilagyan ng kung ano-ano para magkaroon ng dagdag lasa. Actually, ang daming nilalagay dito kaso masarap siya. Parang kapag pag may isa kang hindi nilagay dyan, masarap pa rin naman siya pero parang hindi kompleto yung lasa. So, So, nilalagay ko lahat kahit naanghangan ako. Though, hindi ako mahilig sa mahang. Pero, hindi siya masarap kapag hindi kasi siya kompleto. And take note mga kapatid, lang yan? Magkano yan? 45 rupees sa Philippine, sa peso. Parang magkano siya? Mga 30? Ganon. And dinner ko na yan. Actually, yung mga street food minsan dito sa India, yung mga street food sa India, yun na yung nagiging mga main na pagkain ko. Like, yun na yung dinner ko, or kaya yung breakfast ko, or kaya yung, tawag dito, hapunan ko. Kasi, like yung chole bhature, available lang siya sa umaga. So, yun na yung almusal ko at saka tanghalian ko. Tapos, pagdating sa hapon, it's either etong dahi puri or pani puri. Kasi, nakakabusog talaga yan, Tapos, na-discover ko lang to nung, kailan ko siya na-discover? Kumakain akong pani puri.
habang kumakain akong panipuri, nape-pressure ako kay kuya nagbibigay sa akin ng panipuri kasi parang minamadali niya ako. Though ganun talaga sila. So, may hawak ka na ng isa, may nilagay na sila doon sa lalagyan mo, tapos may hawak pa silang isa. So, nakaka-pressure talaga siyang kainin. Then, siguro sobrang madali kong kainin. Parang nasa mid ako. Tapos, ang nagbebenta sa akin nun, bata. Naawa siya sa akin. Binigyan niya ako netong dahi po, ng isang piraso lang. Para kumalma yung yung tiyan ko, ganyan, para mawala yung ahang. Pero hindi nila alam na talagang na-stress lang talaga kasi ako. Minadali ko, nasamid ako dahil na-stress ako sa kanila, dahil minamadali nila ako kumain. Promise, yung mga ate ko dyan sa India, alam niyo yung ibig ko sabihin, ganyan sila, na may pressure sila kapag kumakain ka ng ng panipuri. Pero salamat na rin doon at nakilala ko ang dahi puri. Diba? Masarap yan, promise. Alam nyo, huwag kayo mandiri sa ibang pagkain sa mga pagkain sa India kasi promise, malilinis ang pagkain sa India at ginagawa nila yun ng ganun kasi ganun nila nakalakihan kung paano siya gawin. So, yan yung mga favorite ko na street food sa India. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Yun lang. Bye!